Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Happy Monday po sa inyong lahat. Ilang araw na lang matatapos na ang buwan ng April at magsisimula na ang buwan ng May. Napakabilis lang ng panahon. Parang kailan lang nung nag-celebrate tayo ng New Year. Ngayon ay halos nasa kalahati na tayo ng taon. But anyway, I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Ilang araw na ang lumipas matapos yung malagim na pangyayari sa isang Davao condo sa may Bahada, Davao City. Ang sinasabing condo, ayon sa interview kay Police Colonel Richard Badang, ang hepe ng Davao City Police Office, nabanggit niya na ang pinangyarihan ng krimen ay nasa Camellia North Point, JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Malagim ang sinapit ng magkasintahan na sina Jennifer Chavez at Jeff Predas na sinasabing 8 years na sa kanilang relasyon. Just a recap sa mga nangyari, pumunta ng Davao City ang magkasintahan para sana manood ng concert ng We the Kings. Pero hindi na nila ito napanood dahil nung gabi bago ang concert ay wala na silang mga buhay doon mismo sa condominium kung saan sila nagstay. Naging palaisipan lalo na nung una dahil ang kapulisan ng Davao ay medyo nahihirapan nga na makakuha ng lead sa kasong ito dahil unang-una nga hindi gumagana yung CCTV sa area kung saan natagpuan yung mga bangkay. Magkaibang oras din nung matagpuan ang bangkay. Madaling araw, nung Sunday, natagpuan una yung bangkay ni Jeff Predas sa ground floor na kung saan halos hindi na daw makilala yung muka. At alas 10 naman ng gabi nung matagpuan yung bangkay ni Jennifer Chavez dun sa mismong kwarto nila. May dalawang persons of interest ang kapulisan ng Davao na pinangalanan din ni Police Colonel Badang na sina Ivan at Clark. Ayon na sa Davao City Police Office, itong dalawang ito na kinoconsider nilang persons of interest as of this moment ay mga kaklase di umano ni Jennifer Chavez. At itong person of interest number 1 na sinasabi nilang si Clark ang siyang nag-book ng room under sa pangalan ni Jennifer Chavez. At naikwento rin sa isang interview ni Police Colonel Badang na nung March pa daw ay may reservation na itong si Jennifer Chavez dun sa condominium. At March 18 daw ay meron na siyang booking ng eroplano papuntang Davao. Samantalang yung kanyang kasintahan daw na si Jeff Predas, April 16 lang ito nung mag-book ng kanyang eroplano papuntang Davao. So medyo mayroon din katanungan dito kung bakit hindi sabay yung booking nila at bakit mas maaga yung naging reservation ng flight at ng hotel ni Jennifer Chavez. At kinumpirma din nga ni Police Colonel Badang na itong person of interest number 1 na si Clark ang nag-book sa Camellia North Point. Ngayon, ang pinaka-latest dito, lumalabas din sa investigation ng Davao City Police Office na malamang daw na natutulog yung mga biktima nung sila ay paslangin. Sinasabi rin ng kapulisan ng Davao na itong si Jeff Predas na sinasabing inihulog mula sa 6th floor ng condominium kung kaya natagpuan yung bangkay niya sa ground floor ay pinatay na muna bago inihulog dahil lumalabas nga sa autopsy na ang talagang ikinamatay ng biktima ay ang mga malalalim na saksak na tinamo niya. Dahil all in all daw siyam yung saksak na tinamo nitong biktima na si Jeff. 5 dito ay malalalim na tumama sa kanyang puso. Nakitaan din ng mga sinasabing defense cuts ang mga biktima. Ibig sabihin, ito yung mga sugat na tinamo nila habang dinedepensahan nila ang mga sarili nila dun sa gumawa ng krimen sa kanila. Kahit si Jennifer Chavez ay nakitaan din ng mga defense cuts sa kanyang mga braso. Ngayon, nagkaroon ng twist itong krimen na ito dahil lumalabas sa investigation ng kapulisan ng Davao na aside sa mga traces ng dugo at fingerprints na nakita sa 6th and 7th floor ng condominium na yun, may nakita rin daw di umano na parang dugo sa tuwalya dun sa room mismo ng dalawang persons of interest na sinasabing malapit lang din yung kanilang room sa room ng mga biktima dahil yung mga biktima daw ay nasa room 319 samantalang itong mga persons of interest ay nasa room 323. Now, aside dito sa sinasabing tuwalya na pinaghihinalaang may trace ng dugo, nakitaan din daw ng di umano'y traces ng dugo ang sapatos ng person of interest number 1 na si Clark. Ngayon, kailangan itong i-confirm sa pamamagitan ng blood matching. So, pinadala pa ito ngayon for forensic exam para malaman kung yung mga traces na yon ay mga dugo nga ba at kung mga dugo ito, aalamin kung magmamatch ba ito sa dugo ng mga biktima.
Now, if in case magmamatch ito sa dugo ng mga biktima, this is the time na magiging suspect na. Specifically, itong person of interest number 1 na si Clark. Sa ngayon kasi, mga persons of interest pa lang sila. So once na magiging suspects na sila, dito na sila pwedeng sampahan ng kaso at dito na din sila pwedeng i-detain dahil non-bailable ang magiging kaso nila, which is either double homicide or double murder case. So sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-i-interview ng mga kapulisan ng Davao dun sa mga tenants ng condominium kung saan baka makakuha pa sila ng mga information tungkol sa pangyayari. Ito lang kasi yung pwede nilang gawin dahil hindi gumagana yung CCTV na sana ay magbibigay ng malaking tulong sa kanilang investigation. Tinitingnan din ng kapulisan ng Davao kung sasampahan ba nila ng kaso ang may-ari ng condominium dahil sa hindi gumaganang CCTV, which is bawal sa city ordinance. Dahil ang sinasabi ng city ordinance, kailangan yung mga hotels and mga condominiums ay dapat meron silang gumaganang CCTV na kung saan makikita yung lumalabas-masok sa kanilang mga establishmento. Para kung sakasakali may mga aksidente or may mga ganitong klaseng pangyayari na murder, makikita sa CCTV yung mga taong lumabas-pasok ng mga oras na mangyari ang aksidente or yung krimen. And at the same time, malalaman din doon yung oras na maaaring makatulong sa investigation ng kapulisan. So sa ngayon, pinalaya na muna yung dalawang persons of interest na sinasabing mga taga-Sultan Kudarat, Maguindanao. Pero oras na lumabas yung result ng blood matching at positibong makikita sa resulta na dugo ng biktima yung natagpuan sa tuwalya at dun sa sapatos ng person of interest number 1 na si Clark, hahabulin na siya ng kapulisan ng Davao para sampahan ng kaso bilang isang suspect sa nangyaring krimen kina Jennifer Chavez at Jeff Predas. At umaasa rin tayo na sana mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng magkasintahan na ito. Ang anggulong tinitingnan pa rin ngayon ng kapulisan ng Davao ay yung crime of passion. Pero siyempre tayo bilang nakikibalita lang din, iwasan din natin na gumawa ng mga sariling kwento natin. Kumbaga, hayaan natin ang kapulisan ng Davao ang magbigay mismo ng mga updates at hindi yung gumagawa tayo ng mga sarili nating kwento na ikapapahamak palalo, hindi lang ng mga biktima, kung hindi, pati na ng kanilang mga pamilya. Respetohin din natin yung pamilya ng mga biktima. Hindi kasi nakakatulong yung mga nag-iimbento tayo ng mga sarili-sarili nating mga analysis. Meron naman tayong mga kapulisan na gagawa nito para sa atin. But of course, katulad ng mga pamilya ng mga biktima, ang hinihingi rin natin ay hustisya para sa mga biktima. At sana, hindi ito magkaroon ng whitewash at hindi rin ito magkaroon ng mga suspects na mga fall guys lang. Naniniwala rin ako na ginagawa ng kapulisan ng Davao ang lahat para lumabas ang katotohanan dito sa pangyayaring ito. Dahil kahit papano nakasalalay rin dito ang imahe ng syudad ng Davao City. And this is all for now mga kaibigan. I hope palakasin pa ng kapulisan ng Davao ang kanilang investigation sa nangyaring ito kina Jennifer at Jeff. And let's hope that justice will prevail. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Maraming salamat uli sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.